So, ito na yung magiging last comment ko. Ukol dito sa kinakaharap na problema ni Banat Bay, Coach Oli, at ni Boss Dada. So, anyway, ito pala yung punot ugat nito. So, nabash ako ng todo sa recent video ko. So, 'di ba sabi dito, 3 vloggers kakasuhan dahil sa panayam kay Bantag. So, alam naman natin na si Banat Bay yun, kasi yan, merong part 1. Pakita ko na lang sa inyo, mayroong part 1 yan, may part 2 at may part 3. So, sa interview na yan, yung 3 vlogger na tinutukoy dyan ay si Banat Bay, Boss Dada, at si Coach Oli. So ngayon, sinasabi ng mga commentors ko na, Mima, bakit ka ganyan? Paras lang din naman kayong vloggers, pero bakit hinahayaan mo na yung kapwa mo vloggers ay ginaganito lamang? So, ang bulok-bulok mo, ang daming nag-comment sa akin ng ganyan. Guys, lilinawin ko lang sa inyo alam kong merong pagkakamali si DOJ Boying Remulla kasi in the first place, 'di ba, kung yung mga vloggers nga na kaya nilang interviewin itong si Bantag, tapos yung DOJ hirap na hirap hanapin itong si Bantag. Pero guys, yung totoo kasi si Bantag yung nagpa-interview. 'Di ba? Nagpa-interview siya, nagkusa siya dito sa channel nila Banat Bay. So, hindi din natin masisisi dahil syempre vloggers din yan for the views, and 'di ba, sa mga gusto din makarinig ng side ni Bantag, so inaccept na nila yung yung offer. Pero anyway, guys, ito kasi sitwasyon ni Banat Bay, it's so very complicated. Sa totoo lang. Kasi sa totoo lang naman, there's nothing wrong if in-interview nila itong si Bantag, si ex-Bucor Chief, 'di ba, General Bantag, nung hindi pa nilalabas yung warrant of arrest, yung nasa prosec pa lamang ho ito, nasa probable cause, 'di ba? There's nothing wrong kung in-interview nila during April ata, kasi April nilabas yung warrant of arrest April 12. So, kung, di ba, April 11, 10, 9, di ba, or kung anong pa mga di ba, pababa ng April, okay lang sana na interviewin nila. Pero, lumabas kasi, guys, na meron ng warrant of arrest. So, di ba, once na meron ng warrant of arrest, kasi nasa regional trial court na to di ba, ibang usapan na din when it comes to jurisdiction. Kaso, wala na kasi yung kaso dyan sa DOJ. Pero, di ba, imagine, meron ng warrant of arrest. So, bakit nyo pa in-interview? Pinaghahanap na to ng korte. And, ito naman, dito naman sa kay Boying, di ba, just to be fair, baka mamaya kasi sinasabi nila bias daw si Mima. Just to be fair, bakit, di ba, kung sila Banat Bay nga, na-interview nila, sila Banat Bay nga, meron silang access kay Bantag, bakit yung DOJ natin wala? So guys, nagko-question na rin ako dito So I do not know, pero pinaghanap na kasi siya ng batas. So, ang dapat na gawin sana natin dito, makipag-cooperate na lang, kasi meron na siyang warrant of arrest, tsaka defend pa din dito ni ni Banat Bay, hindi daw pwedeng idebanda ng contempt of court kasi nga daw, wala pa naman daw kaso si Bantag sa korte. Yun yung pagdi-defend nila Coach Oli, ni Boss Dada, tapos ni Banat Bay dito kay Bantag. So, paano daw magiging contempt of court? Wala pa naman daw hearing. So, yun yung depensa nila. So, anyway, papanood ko sa inyo yung video, 'di ba? Balita to News 5, para coming from the horse's mouth. Kasi nagsalita din si Byron. So, anyway, sige, panood lang muna natin sa inyo. Kakasuhan ng DOJ ang 3 vlogger na nag-interview kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Pambabastos daw ito sa korte, lalo't suspect si Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. Pero may depensa ang isa sa mga vlogger. Nagbabalik si Justine Punsalang. Nakasubaybay din ako sa mga hearing na yon. Kaso nga lang minsan, nawawalan ako ng gana kapag yung mga nagtatanong na mga politicians doon ay parang malamya. Ito ang exclusive interview ng vloggers na sina Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada TV 2 linggo na ang nakakaraan. Bagamat nakatakip ang mukha, si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang kinakapanayam nila. 3 part ang interview na may higit 20 minuto kada video. Hindi yan nagustuhan ng Department of Justice. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, malinaw na pambabastos sa korte ang ginawa ng 3 vloggers. Wanted kasi sa batas si Bantag dahil kinasuhan siya ng murder kaugnay ng pagpatay sa journalist na si Percy Lapid. Kaya pakakasuhan ng DOJ ng contempt of court at obstruction of justice ang 3 vloggers. Kasi hindi bawal po yan
Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi ho dapat binibigyan ng ganyang salita at ito po ay pamabastos sa korte, sa proseso po ng batas. When somebody aids and abets a felon wanted by the court to be arrested, then it is an affront to the court. Ayon sa kalihim, magsusumite sila ng manifestation sa Las Piñas at Muntinlupa RTC na may hawak sa kaso ng pagpatay kay Lapid. Ito ay para ipresenta ang vlog interview bilang ebidensya sa ihahaing kaso laban sa mga vloggers. Pero para kay Banat Bay, wala silang ginawang pambabastos sa korte. Hindi naman daw kasi napag-usapan ang tungkol sa kaso ni Bantag. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Panood niyo ho ba, Secretary Rimulya? Yung seryoso, yan napanood niyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong ano. Ang pinag-uusapan namin doon, anong opinion niya doon kay Katapang, doon sa loob ng Bilibid? Para naman sa Center for Media Freedom and Responsibility, hindi sapat na grounds para makasuhan ng contempt of court ang mga vloggers dahil sa kanilang interview kay Bantag. Hindi dahil sa fugitive siya at kinausap ko siya, pwede na ako i-contempt. Tiniyak naman ni Remulla na patuloy lang hinahanap si Bantag at kapwa-akusado si dating Bucor official Ricardo Zulueta na una nang itinanggi ni Bantag ang paratang. Nagbabalita mula sa frontline. So, ganito kasi yan, guys. Di ba yung depensa ni Banat Bay? Napag-usapan ba namin yung merit cases niya? Guys, there's nothing wrong kahit pag-usapan man yan or hindi. Kasi yung tinutukoy dito, si Bantag, mayroong warrant of arrest. Pinaghahanap ho ng korte. Hinahanap ho siya ng batas natin. Dahil nga sa kaso niya, ukol dito sa pagtegi, di ba, kay Percival Lapid. So, yun. So, hindi porket na-interview mo siya, hindi na pag-usapan yung kaso, ganyan-ganyan, 'di ba? Wala naman, hindi naman connected yan eh, kung pinag-usapan man yung kaso or hindi. Ang ano dito, ang pinaka-point dito, 'di ba? Bakit nyo in-interview, may warrant na yan, pinaghanap yan ng batas, dapat sana isuko nyo eh. Di ba parang ganun yung gusto kasing iparating ni Boying Remulla. Well, ito din naman kasi si Boying Remulla, di ba, nakakapagtaka din naman kahit papaano na, imagine, kung yung mga vlogger nga, nagkaroon ng access, tas yung DOJ, wala, anyari sa ano, di ba, mapapatanong ka na lang, pero guys, sasabihin ko sa inyo, wala tayong magagawa kasi nagtatago siya. And wala din tayong magagawa doon kasi nagpa-interview siya dito kay Banat Bay. So, yun kasi yung ano niya yung ground niya na feel niya breakable siya kaya doon siya nagpa-interview. So, ang iba kasi medyo bias ata kaya ayaw niyang magpakita sa ngayon. So, ang ano ko lang naman dito, yung pagiging influencer kasi vlogger din naman ako guys, 'di ba? So, ako kung interviewin ko man, 'di ba? Kung interviewin ko man itong si Bantag, siguro interviewin ko siya kapag wala pa siyang warrant of arrest. So, alam ko naman yun, guys, kasi, di ba, yung ano ko nga, yung isa kong YouTube channel, kung kukwento ko sa inyo. Basta, it's about the cases of Dr. Yumol. Di ba, na si Dr. Yumol ay mayroong nasyukti na tao. And then, di ba, syempre, madami siyang mga naging defender kasi pinagtanggol niya sarili niya lang naman. Pero anyway, mali talaga kasi 'di ba, nang syokte siya ng tao. So, bawal 'yun yung 'di ba, pumanig ka sa makasalanang tao. So, 'yun, nagka-violation tayo. So, anyway, 'di ba, sinasabi ko sa inyo guys na bawal sumuporta sa mga kriminal, lalo na may warrant of arrest, pinaghanap ng batas. Dapat sana tulungan nyo na lang ang ating korte na ibigay itong taong hinahanap na to. Well, may kakulungan din naman si DOJ, di ba, Boying Remulla, kasi yung mga vlogger nga nagkaroon ng access tapos sila hindi. So anyway, tama na yung pambabash nyo sa akin kasi naluloka ako sa comment section. So anyway, sabi nga dito ng isang nag-comment, bakit bawal kung hindi naman tinatago ng mga vloggers ang akusado, napapahiya lang ang DOJ dahil hindi nila nahuhuli ang akusado? Ano po kayang batas ang nakapapaloob na bawal interviewin ang isang pinaghahanap ng batas na hindi mo naman control ang posisyon? Please educate us para sa aming kamalayan sa batas. Sa ano guys nga, sa ibang bansa sa Amerika ata yun. Parang meron ako napanood na interview. Tapos, isa siyang, di ba, akusado na siya kasi nakategi na siya ng tao. Akusado na nga literal.
And meron na din siyang, pinaghanap na siya, pero na-interview pa naman siya ng mga vloggers. So, bakit, di ba, bakit may ano? Anyway, yun lang. Nagtanong lang din naman ako. So, ito, yung opinion ko, fair to sa inyo, ha? Baka mamaya, bias na naman ako. Actually, aaminin ko, naging bias ako kagabi. Pero sa totoo lang naman, hindi naman sa totally bias yun. Sinabi ko lang naman na mali talaga ang ginawa ni Banat Bay. Kasi, okay lang naman sana na mag-interview sila as long as wala pang warrant of arrest. Yung nasa prosec pa lang yung kaso, di ba, inaasikaso pa lang, wala pang husga. Kaso nahusgahan na to So, bakit nyo pa-interviewin ang taong pinaghanap ng batas? Tama ba si Mima? So, enlighten me guys kung mali man ako. So, pasensya na talaga. Anyway, it's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.